Okay, good evening, mga igsoon. Ay, Bisaya. Okay. So, Ating ka. May gabi sa inyong tanan, Bisaya ba na tanan dire? Or Tagalog? Kailangan Tagalog ba na to? dito talaga bro, Tagalog. Tagalog na. So, brother, ang tanong ba ay, Kung hirap sa Tagalog, pwede mo Bisaya. Kaso nga dami magre-reklamong viewers, yun ang problema dito eh. nagtanong kanina kung ano bang topic na pinag-usapan, kung ano bang pwede itanong. Sabi kanina, may nag-reply na kahit anong topic. Yes, kahit ano bro, dahil ano dito eh, supposedly dapat sana ngayon, sabi ni Junior Almaden, Rojano, tapos na bang ang debate? Ito sagot ko, hindi sumipot yung ano, yung si Anmas King Light, hindi sumipot, kaya walang nangyaring debate. Yun, Brother Melsom. Sige. Bago ang tanan, no, magpailalan ko, ako ay isa ko ka-atis. Atheist ka, okay. Atheist Okay daw. ba ang atis? Welcome ba? Welcome ba po. dito yung atis? Yes bro, welcome. Wala pa namang instruction na bawal. Dati kasi may mga pinagbabawal si Padre gaya ng Muslim dahil hindi sila religious makipagtalakayan. Sabi ni Padre, huwag yun nang papasukin ng mga kahit sino Muslim. So, introduce lang kami ako magalingon na Welcome. actually, ang father ko is Catholic faith defender. Ha? Ang problema lang ako ay atheist. Okay, Kasi, dugay na lang mo sa tagal namin nag-uusap, ni isa hindi pa niya mapatunayan. Ang question ko lang, brother, is magsimula lang sa kaluluwa. Kasi, una, yun ang kasi, ang kaya tayo nagkaroon ng paniwala sa Diyos. Dahil para yung kaluluwa natin ay mapunta sa langit. Tama? Sa ngayon ba kayo doon? Ngayon, ang tanong ko, may kaluluwa ba ang tao? Meron bro. Kami naniniwala kami sa Biblia. Okay. May kaluluwa. Imbes na naniniwala sa Biblia at dahil sinabi ng Biblia na may kaluluwang tao na hindi kayang patayin ni numan, Okay. naniniwala kami doon. Okay. Ang kaluluwa ba ay made of matters? Hindi siya may paliwanag ng science, bro. Hindi, tanong ko lang. Kayo kasi ang nag-claim na may kaluluwa eh. Yes, Gusto ko bro. lang malaman sa inyo kung ang kaluluwa ba ay made of matters. Kaya may kaluluwa dahil may naglikha ng kaluluwa. Kaluluwa, May naglikha. spirit ang kaluluwa at ang naglikha ng spirit din. Okay. Kaya kami naniniwala. Yun ang claim nyo. Wait lang. Yun ang claim nyo. Okay. Tapusin muna Kaya ako. ang tanong ko, kung may kaluluwa, sige, ganito na lang, ang kaluluwa ba ay may isip? Yes, bro, may isip, bro. Actually, naturuan niya si Adan kung paano magsalita. Okay. Saan galing isip niya? Sa kanya, siya mismo, sa kanyang isip niya. Saan galing? Kasi ang tao, buhay pa tayo, ang isip natin nasa utak. Tama, hindi? Kung ang tao binigyan ng isip, kung ang ginawa niya, nagawa niya lagyan ng isip, syempre siyang gumawa, meron din siyang isip. Nakilala siya ng tao, nakilala siya ng kapwa kaluluwa. Sumagot mo dyan, no? Katunayan, wait lang, katunayan bro, nang dahil sa kanyang isip, naturuan niya si Adan kung paano magsalita. Brother John Ray? Claim niya lang yan. Claim niyo lang yan. Sa sulat lang yan. Kaya tinatanong ko kayo. Kapatid, sige lang. Okay. For the sake sa mga nanonood ngayon para hindi malito, no? What is soul? Doon tayo mag-umpisa. Okay, pwede. Kasi hindi pwedeng Sige, na maganda. ikaw magpaliwanag. Then, Okay, i-define niyo yung soul. Sige, yung kaluluwa, i-define natin. Yung mapunta ng langit. Para maunawaan mo, at maaaring muna bro, agad tayo sumasagot ka muna sumataw. Okay. Para hindi magkagulo, ano? Okay, sige. Okay, ang explanation ng simbahan, bakit may kaluluwa? Dahil ang kaluluwa ay ang dahilan ng buhay. Kung may buhay ka, it means may kaluluwa ka. Ganun lang kasimple. Kung wala kang kaluluwa, patay ka. Okay. No? So what is soul? Soul is the principle of life. Kung may buhay ka, means may kaluluwa ka, kapatid. Yun lang ang pinakapayak, na simple, na madaling maunawaan kung ano ang kaluluwa, kapatid. May buhay. Lahat ng may buhay, may kaluluwa. Okay. Kaya tinatanong ko, kasi, di ba, kung tama ba ako na ang kaluluwa, yun ang mapupunta sa langit o sa impyerno? Depende sa lang sa buhay mo dito sa mundo. Yes, Yun ba yun? bro. Yes bro, gaya na sinabi ko, yun ang mapupunta. Okay. Yun ang nakasulat sa Biblia. Naniniwala ka doon. Kung hindi ka naniniwala doon, hindi namin yung problema.
Pero, Kaya nagtatanong ako sa inyo. bilang prof, kung meron tayong kaluluwa, meron tayong espiritu, ibig sabihin may tagapaglikha. At ang lumikha nun, meron din siyang espiritu. At yung espiritong yun na lumikha ng ating kaluluwa, siya ang nagturo kay Adan kung paano magsalita. Okay. Yun ang claim ng Biblia, okay? I-claim ng Biblia yan, kahit science. Ito, yan o, how babies learn to speak. Tingnan nyo ha, Kaluluwa bang sagot yan? how babies learn to speak. Okay. Sabi dito, Ah, babies learn to speak by imitating the sounds they hear around them. So the more you talk to your baby, Okay. the faster they will acquire speech and language. Kaluluwa ba yan? Yan ba yung kaluluwa? Tumahimik ka muna. Di pa ako tapos. O sige. Ayan ha? So the more you talk to your baby, the faster they will acquire speech and language skills. Many adults use a special tone of voice when talking baby talk. A high-pitched voice with exaggerated expression. Sabi dito, ang mga sanggol natututong magsalita by imitating the sounds they hear around them. Kaya the more you talk to your baby, the more they acquire speech and language skills. Kung yun ang baby natutong magsalita dahil lagi mong kinakausap. Paano ka naman natutong magsalita? Dahil kinakausap ka ng magulang mo. Yung magulang mo, paano natutong magsalita? Dahil kinakausap rin ng lolo't lola mo. Yung lolo't lola mo, paano natutong magsalita? Dahil kinakausap din ng kanilang mga magulang. Paatras tayo dahil may tao, siyempre may unang tao. Sino ang nagturo sa unang tao magsalita? Di yung gumawa sa kanya, yung espiritong gumawa, siya ang nagturo kay Adan kung paano magsalita. Natuto si Adan, tinuruan niya yung asawa niya, tinuruan niya yung mga anak niya. Ang nagturo sa kanya, yun ang lumikha. Hindi na may paliwanag ng science yan. Maliban na lang kung tututulan mo, ang sinasabi ng science na ang tao natututong magsalita by imitating the sounds they hear around them. Pwede mong salita? Ano? Laban? Sangayon ako na ang tao nga ay natutong magsalita dahil sa magulang. Sino nagturo sa unang Pero tao yung magsalita? i-connect mo yung tinuruan ng espiritu, sino nagsabi sa Sige, inyo? sige. Sino Tumututol nagsabi sa ka. inyo nun? Sino nagsabi sa inyo na tinuruan ng espiritu Kung yung tutol tao? ka niyan, bro, kung tutol ka niyan sa sagot ko, sino ang nagturo sa unang tao magsalita? Hindi. Ah, Sumasangayon ka na ang bata natututo dahil kinakausap ng magulang. correct. At dahil Sangayon may ako. tao, natural, may unang tao. Tanong ko Okay. sa'yo, sino ang nagturo sa unang tao magsalita? Hindi ko alam. Bakit tututol? Wala ka lang ba idea? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Mahitig Hindi ka ko na. claim na hindi ko patunayan. Yun ang ibig sabihin. Ibig sabihin pala bro dyan, Dok, claim niya rin yun kasi hindi niya alam. Claim niya rin yun. Bakit? Ako, napatunayan ko. Bakit? Ang sabi ko kasi, tayo, ang mga anak natin, natutong magsalita dahil kinakausap natin. Yung unang tao, kasi may tao ako, tao siya, tao tayong lahat dito. Kung may tao, may unang tao. Yung unang tao, walang magulang yun eh. Saan siya natutong magsalita, hindi makapagsagot? Ang sagot ko, yung espiritong lumikha sa kanya, yun ang kumakausap sa kanya at naririnig ng unang tao, kaya siya natutong magsalita. Maliban na lang kung tutulan niya sinasabi sa science. Sige, merong bata doon sa loon na Orlando. tinulong lang sa kwarto. Ito na. May isang bata doon sa loon, kinulong lang doon sa kwarto. Ang lagi niya lang naririnig, Papa, Papa. Nanang iba, Papa, Papa. Lumaki na lang siya ngayon, ang tanging alam niya, Papa, Papa. Yung bata, kahit hindi pipi, ilagay mo sa kwarto, wag mong kausapin. Pakainin mo lang, padidehin mo lang, hanggang lumaki, hindi siya pipi, wag mong kausapin. Wala siyang maririnig ng ibang tunog. Tingin mo, may matututong magsalita yun? Hindi, kahit hindi pipi yun. Orlando, pwede ba kaming sumagot, bro? Sige, magbigyan ng una lang kayo dahil hindi na niya masagot yung yung clarification ko. Tutunan to, di na masagot yung clarification ko. Kala ko, galing. Sagot lang ako, bro. Sagot lang ako, hindi para sa usap mo, kundi para sa mga nanonood kayo, ano? Ayan, yun ka. Si yung Belsam. Okay. Mute yata kasi sinasabayan ako magsalita. Ang
kapatid, kung nakikinig ka kapatid, no, yung sinabi kong sagot sa iyo kanina, hindi yon sagot ng simbahan lang. That is philosophical explanation, bro. Ibig sabihin, ng paliwanag ng mga philosopher, no? Mga tao na mataas ang pinag-aralan with regards to metaphysics, no? At ang kadamihan sa kanila, hindi kasabi ng simbahan. Paliwanag nila yon. Sabaga, include dyan ang siyensya, no? Sa philosophy. Paliwanag nila yon na ang buhay, ang kaluluwa ay siya ang source of life. No, ibig sabihin kung may buhay ka, ibig sabihin may kaluluwa ka. Okay? So, about naman sa tanong mo, no, kung sino ang nagturo sa tao, sa kaluluwa, ang turo ng simbahan, when it regards to dyan, kapatid, ang tao kasi, nung linita tayo ng Diyos, tayo ay kawangis niya. Ibig sabihin ng kawangis, mayroon na tayong kaalaman tulad ng Diyos. Hindi na natin kailangang turuan dahil ang kaalaman natin galing sa Diyos. No? Wala namang mababasa kahit anong basahin dyan na ang mga unang magulang si Adan at Eva tinuruan. Nung ginawa sila, mayroon na silang intellect and will kasi kawangis ka ng Diyos. No? Pero kung ang tanong mo, kaluluwa kapatid, kung nag-focus ka sa kaluluwa, simple lang. Ang kaluluwa ay ang principle ng buhay. Kung may buhay ka kapatid, ibig sabihin, may kaluluwa ka. Yan lang, hindi lang yan explanation ng simbahan, explanation yan ng filosofiya kapatid. Hindi mag-unmute ka. Hindi naman kita sinasatawan. Hindi, ganito, parang na out of topic tayo bigla eh. Bigla tayo umabot sa language. Ang tanong ko lang kanina ay ganito. Bro, hindi ako nag-out of topic, bro. Yun ang paliwanag ko to prove na meron talagang espiritu at yun ang nagturo. Kung ayaw mo tanggapin yun, hindi ko na problema yun. Okay, sige, pwede akong salita. Kanina, sinabi nyo, ang magulang, tinuruan ako ng language. Sangayon ako doon. Pero pagdating sa dulo, sinabi nyo, espiritu, tinuruan ako ng language. Kaya Bro. ano ba yung espiritu? Hindi Matter kasi ba yan- siya para hindi kasi yan- makapagturo siya ng language? Bro, hindi kasi ma-apply yung in-explain mo dyan do. Ano yun, para madali mong maunawaan ba? Pero hindi mo pwedeng ikapit yan kasi nung ipinanganak ang ginawa ko ng tao, hindi naman mga bata. Man, tao na ang ginawa. Pinagkalooban ng kaalaman, will and intellect. Diyos ang nagbigay nun. Hindi na kinakailangan turuan kasi meron na siya yan. Pwede akong salita. Brad, medyo complicated na topic actually. Kasi nag-claim na naman kayo ng ibang claim ng tao ay gawa. Mapatunayan niyo ba na ang tao ay ginawa ng Diyos? Papatunayan mo rin ba ng tao ay hindi ginawa ng Diyos? Magtanong ako sa iyo, bro. Naniniwala ayon sa science, bro. Ayon sa science, sa simbahan. Ayon sa science, walang nagmula sa wala na nag-exist. Maniniwala ka doon o hindi? Correct, kasi law of science yan. Law of Okay. nature yan. Okay. Nothing comes. Question. Okay. Kung hindi pwedeng mag-exist, hindi kaya mag-exist ang isang existed na being sa kawalan, paano ka nag-exist kung hindi ka pwedeng mag-exist galing sa kawalan? Ang sagot ko, pwede akong sumagot. Sagutin mo. Sige, sagutin mo. Hindi ko alam. Pero ang tanong ko, Yan ang problema. Hindi ko alam. Yo, hindi ka nakiklaim eh. Ayun, hindi ko alam, bro. Bro, puro hindi alam. Oh, claim lang yan, claim lang yan, claim Wala lang. akong proof eh. Claim lang yan. Next question. Yan lang! Ako mo. Claim lang yun. Next question. Akala ko ba magaling yung kausap nyo? Akala ko madaling to. Ay, salitang. Para maunawaan ng mga nakikinig. Saglit lang, kapatid. Kapatid, bro, makinig ka. Saglit lang. Dahil umayaw ka na eh. Next question. Dahil sangayon ka na hindi pwedeng mag-exist ang bagay na galing sa kawalan. Sangayon ka rin ba ayon sa science? Ayon sa science sana, hindi pwedeng mag-exist ang bagay na walang gumawa. Sangayon ka o hindi? Hindi, walang gumawa. Sabi ng science, hindi pwedeng mag-exist ang isang bagay na walang gumawa. Sangayon ka ba o hindi? Sang-ayon. Okay. Sang-ayon. Okay, salamat. Sino Pwede ang mo gumawa paliwanag. sa iyo? Pwede mo explain. Next question. Sino ang gumawa sa iyo? Gayong hindi ka naman pwede palang mag-exist galing sa kawalan. At sabi mo, mag-i-exist ka lang kung may gumawa sa iyo. Sino ang gumawa sa iyo na hindi galing sa kawalan? Sino? Hindi ko alam.
Ayun ang problema. Ang totoo, wala nang alam to eh. Pwede ako magpaliwanag? Kala ko ba magaling? Nagkiklaim lang. Paano siya magpapaliwanag kung walang alam? Nagkiklaim lang. Nagpapaliwanag ako. Explain ko yung side ko. Hindi ako nagkiklaim kasi na hindi ko mapatunayan. Ang sa inyo kasi, sinabi lang ng Biblia, Patunayan eh. ganito, makinig mo kayo eh. Kayo lang mapalagay sa salita. Na, bagsak ka na. Hindi ako nagkiklaim na hindi ko mapatunayan. Ang Tatak ka sinasabi na. nyo, patunay sa ginawa nyo, sulat-sulat lang. Di, Ang ebidensya nyo, Rodando, sabi niya daw, hindi siya nag-claim na hindi napapatunayan. O bakit hindi mo alam? oh. Hindi ko nga alam, kasi wala pa akong... O nag-claim ka nga. O nag-claim nga dahil hindi mo alam. Bro, Hindi ako nagkiklaim. Hoy Melson, kung tumutol ka, sangayon ka ba Melson, na kapag tumutol ka, alam mo ang tamang sagot, yes or no? Anong tinutulan ko? Ano yung sagot namin na ang tao ko ka ng ano? May gumawa sa tao. Ano kay ebidensya nyo? Ano Yan ebidensya? na nga, tinatanong Anong ka ba ebidensya? kanina? Anong ebidensya? Tinatanong ka nga kanina, ba't di ka Anong makasagot? proof? Anong proof? Ako ba dala? Paliwanag ko muna. Ako Ay, ay ito, yes. ito, Paliwanag. Pwede mag... Ako ang mag-refresh. Kanina, sinabi ni Brother John Ray na kaya tayo nag-exist dahil may gumawa. Tumutol ka. At dahil tumutol ka, obliged kang tanungin, kaya tumutol ka kung anong sagot mo. Ngayon sabi ni Brother John Ray, sang-ayon ka ba sa law of science na kapag na walang bagay na nag-exist kung walang gumawa? Sabi mo, yes. At dahil nag-exist ka, sinong gumawa sa'yo, huwag mong sabihin no. Kaya kapag tinutulan mo ang sagot namin, dapat alam mo ang tamang sagot. Huwag kang magsabi na, hindi ko alam. Kala ko ba magaling ka? Labas mo yung galing mo. Sige, unmute. Bro Jando, paano gagaling yan yung walang alam? Brad, Huwag mo sabihin hindi mo alam. Huwag ka sumagot na hindi mo alam. ulitin natin. Ano yung unang tanong? Anong unang tanong? Anong unang tanong? Brother Jando, Yes, Edna. easy lang para makuha natin yung ano niya. Hindi, ganito ka. Sige. Hindi, ang napansin ko sa kanya, te, tutol lang siya ng tutol. Dinadaan tayo sa pamimiloso ko. Sana bro, kung tututol ka, at ikaw ang tinatanong, makakasagot ka. Huwag kang sumagot ng hindi mo alam. Brad, Bro Jando, So, pwede ba mabigyan ng oras? claim ko, wala. Ang issue dito, kung may batayan ka ba, yes or no. Yun ang issue dito. Eh, may sagot si Brother John Ray. Ikaw naman, tututulak ka, walang alam. bro, ilinawin natin para mas maintindihan ni Brother Mel, walang galang po, no? Ang pinag-uusapan kasi dito, ang sinasabi lang, very basic lang po. Pag sinabi mong mali, dapat alam mo yung tama. Correct. Yes, sandali po Ang punto kasi rito ay mali yan kasi claim nyo. So the question is, pag sinabi mong mali yan kasi claim nyo lang, mali kasi tumututol ka nga, dapat you should know the right answer. Yun lang ang punto doon. Hindi pwede yung hindi mo alam, that means kami may alam, ikaw ang wala. So, ganito lang po. Pagka sinabi mo tumututol ka, pag tinanong ka, sabihin mo po yung tama. Pag may mali, may tama. Yun lang po yung ibig sabihin ni Bro Jando, kapatid. Salamat. Wala akong sinabing mali kayo. Ang sinabi ko, claim nyo yun. Ang claim nyo yun, ulitin ko lang ako ay appears. Dahil kayo na nag-claim na may Diyos, ay wala kayong hindi nyo mapatunayan ang Diyos. Ayun, napatunayan ko. Ito. Saan ang patunay mo? Tanong ko, saan ang patunay nyo? Isa pang ebidensya ito. Saan? Kita nyo. Naniniwala ka ba, bro, na ito tingnan mo yung screen ko. Naniniwala ka ba na itong mga kulay na ito ay dumikit lang dito? Tapos biglang naporma ang litratong ito nang walang taong gumagawa? Naniniwala ka dun? Naniwala akong may taong gumawa niyan. Yan. Patunayan yan. Ngayon, ito naman, ang next question ko naman sa iyo ngayon. Paano ipapaliwanag sa amin na ang bawat tao sa mundo, ilang tao sa mundo, iba-iba DNA? Brad, wala akong claim, kaya hindi ako nagsabi. Tinatanong kita. Kasi may alam kami din eh. Ang Ano ko tinatanong sa hindi ko claim? Paano ko ipaliwanag? kami kasi bro, Nag-claim ako niyan? meron kaming batayan ganito. Kami naniniwala na merong Diyos na lumikha ng tao at ang Diyos ay may kakayahang gumawa ng iba-ibang DNA. Yun ang amin doon. Ngayon,
ikaw bilang pagtutol mo sa sagot namin, kasi kami madali lang sagutin yan. May Diyos. Ikaw naman, paano mo papaliwanag sa akin ngayon na ang bawat tao sa mundo, iba-iba DNA? Brad, hindi ko alam yan. Hindi ako Oh, nag-claim. ano mga Brother Angel? Hindi ko alam. Wala akong dapat i-prove kasi wala akong claim. Kayo na may claim na may Diyos, kayo ang Ganito dapat na, magpatunay. Yes. Diba? Kaya nga sabi ko kanina, Yun ang patunay ko, bro. May Diyos dahil ang tao iba't iba DNA. Walang kayang gumawa ng DNA, Diyos lang. Yun ang aming ano. ebidensya mo na Diyos ang gumawa ng tao. Circumstantial evidence ang tawag doon. Nga. Alam mo ba ang circumstantial evidence? Brad, wag mo i-connect diretso, Brad. Na Ah! tao gumawa, Diyos gumawa. Anong proof na ang tao ang Diyos ang gumawa? Anong proof mo? Yun na nga. Ang ebidensya ko na may Diyos na gumawa. Dahil ang tao, bawat tao, iba-iba ang DNA. Yun ang ebidensya ko na may Diyos na gumawa. Ikaw, kung tututol ka, ipaliwanag mo. Bakit ang tao iba-iba DNA? O sige, pwede ko masalita ulit. Fernando, wait Ganito lang na lang, kapatid. ganito. Simplihan ko lang. Pwede, explain ko lang kasi kaganina kapatid. Tinanong na kita kaganina hindi pwede mag-exist ang bagay sa kawalan na walang gumawa. Hindi ka na tumutol doon. Correct. Kahit pa hindi mo alam, sakit lang, makinig ka muna. Kahit pa hindi mo alam, sangayon ka sa akin na hindi pwedeng mag-exist ang isang bagay na walang gumawa. Correct. No, next question mo, Tinagulan, naniniwala, tinagulan. saglit lang. Next question, naniniwala ka ba bro na ang isang bagay tayo nag-exist tayo dahil may gumawa sa atin, naniniwala ka o hindi? Anong ibig sabihin gumawa yung Hindi lang. yan? No, wala ko pa. Asay lang ko dyan do. Makinig ka muna. Ano ba yun? Ano lang muna, wag nating isali ang Diyos. Question ko kasi hindi pwedeng mag-exist ang tayo na walang gumawa. Question. Maniniwala ka ba na nag-exist tayo dahil may gumawa? May pinagmulan. Pero hindi ko masabi Hindi. kung may gumawa. Di ba, sangayon ka na hindi tayo nag-exist kung walang gumawa, sangayon ka, di ba? Hindi. Correct. Correct. Ngayon, sangayon ka na kaya tayo nag-exist dahil may gumawa sa atin. Kaya ang term ko, Wait. Sagutin mo bro, direkta, please. yun, mali ako sa Para pagsasabi. magtapos. Dahil sangayon ka na hindi tayo pwede mag-exist na walang gumawa. Sangayon ka rin ba ngayon na kaya tayo nag-exist dahil ginawa tayo? Sangayon ka o hindi ka sangayon? Sa ngayunan ko. Sige, sa ngayunan ko. Oo, sa ngayunan ka. Okay. Sino yung being ngayon na gumawa sa atin? Kahit anong ipangalan mo, wala kaming problema. Sino Magulang yun? ko. Magulang Ha? ko. Magulang ko. Magulang. Ginawa ka ng magulang mo. Oh, Bago ang magulang mo, sino gumawa ng magulang mo? magulang niya. O sino yung gumawa sa magulang niya? Magulang niya. Hanggang sa dumating sa pinakauna, sino ang gumawa sa yung pinakauna-unahan? Yun ang hindi ko alam. Hindi ko alam yun. Yan na. Wag mo i-conclude agad, Brad. Ngayon, nakasalit lang. Wag mo i-conclude Makinig agad. ka, saglit. Hindi pa tapos. Saglit. Sige. Dahil sa prinsipyong pinaniniwalaan na hindi pwede mag-exist ang bagay na walang gumawa, saan ang galing yung kauna-unahang gumawa sa kinalulunuan mo? Brad, oo, hindi ko alam yun. Pero hindi ibig sabihin, tama yung proof. Oh, ganito. Huwag tayong gumawa. Ganito lang yan. Wag mo i-conclude agad. Okay. Kapatid, Huwag mo paliwanagan i-conclude kita. agad na Diyos ang gumawa. Yes, kaya nga sabi ko Ano sa'yo. agad eh? Kapatid, sabi ko sa'yo, bro. No? Kahit Sino sino gumawa? makinig ka muna. Kahit pa sino pang ipangalan mo sa isang being, no, na siya ang responsible sa lahat ng existence sa mundong ito. Sa lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita. Kahit sinong being pa yan ang yan, maniwala ka man na Diyos na hindi. Sa amin, siya ang Diyos. Ganun lang kasimple. Sa Kung inyo sa yun. paniniwala mo, ang existence mo nanggaling sa isang bagay na gumawa sa'yo, hindi mo man siya paniniwalaan na Diyos, pero sa amin, siya ang Diyos. Unawaan mo, bro. Brad, pwede mo salita. Patunayan nyo nga ng ebidensya. Hindi ko na nga. Hindi na kinakailangan. Yun eh. Hindi mo may paliwanag eh. Hindi na kinakailangan. Gumawa Diyos agad. Hindi mo may paliwanag. Ebidensya na nga Ano yun. ebidensya nyo? Ano ebidensya nyo? Fernando. Na Diyos ang gumawa. Anong ebidensya na? Anong ebidensya nyo yung Diyos gumawa? Bro, hindi na kinakailangan, bro. Hindi na kinakailangan. Ano Hindi nga na ebidensya, kinakailangan. Brad? Makinig. Nako. Hindi na kinakailangan ng ebidensya kasi ikaw na mismong umami na hindi ka pwede mag-exist na walang gumawa sa'yo. Correct! Correct! Sa kayo. O yung being, bro, yung being na responsible sa pag-exist ng lahat ng bagay, yun. Paano mo nasabing Diyos yun? Kasi naniwala ka na hindi ka mag-exist kung wala siya. Kaya nga, paano mo nasabing Diyos yun? Dahil na ginawa ka niya. Sino nagsabi sa'yo ginawa ka Siya niya? ang Diyos. Siya ang source of all existence. Brad, bigla kayong
nag-conclude, brad eh. Bro, ito bro. Huwag bigla kayo nag-conclude eh. The arts of argumentation and debate, Melson. Pag ikaw tumutol, dapat alam mo ang tamang sagot. Wala kang karapatang tumutol kung wala ka palang sagot. Anong tinutol ko? Ito. Anong tinutol ko? Diyos ang gumawa. Brad, sabi ko, saan ang ebidensya? Eh nga, tutol ka ba na, tanongin kita. Tutol ka ba na Diyos ang gumawa? Ha? Tutol ka ba na Hindi ako naniwala. Hindi ako Tutol ka ba? naniwala. Tutol ka ba? Ano ko, tutol ka ba o hindi ka Hindi ako tutol? naniwala. Ang gumawa. Hindi ako naniwala. Hindi ko Anong pinaniniwalaan mo ngayon? Kung hindi ka naniniwala doon, ano pinaniniwalaan mo? Ang pinaniwalaan ko, Brad, yung mga bagay na mapatunayan. Hindi Hindi. yung claim lang ng... Hindi, kaya nga, Naniniwala kayo. Brother Angel. Pinatutunan mo, ang Diyos na sagot namin. Oh, Ang tinatanong namin yung pagtutol mo, sabi mo hindi mo sinasabing mali. Pero yung pagtutol mo, automatic mali yun, synonyms yun, bro. Pag Sabi ko, tumutol Brad, ka, mali. Ang ibig Brother sabi sabihin, ko, ano saan yung ang tama? proof nyo? wait lang ha. Wait lang, kasi sumasabay ka. Si Madali din, Jesus, si ito. God nga. May Madali answer din, natin ito. si God. Pagpaliwanag Ikaw, ko wala pa kang lang. sagot ni isa. Kami may sagot ayon sa Biblia namin, si God. Babasahin Ngayon, ko yan. ang kulit mo kasi kanina ka pa tanong ng tanong pag sinasagot ka namin, tapos God, ayaw mong tanggapin. Pag Ito, ikaw ang baka- tinanong, wala kang alam. Bro, huwag ka na wala ka naman palang alam itututol na isagot sa sinasabi mong mali-mali. Huwag ka na magtanong. Pag sinagot ka, ang sinasabi mo naman kami, babalik namin yung tanong sa'yo, hindi ko alam. Anong purpose mo nagtanong ka pa rito, bro? Kami may sagot, ikaw wala sagot. Ito yun, no? My t-shirt like that your prayer room. Ano ko? Ano ka na to ko? Lagyan, ito t-shirt na to. So, ito naman ngayon, tayo, nagpapatunay tayo na kaya may ginawa dahil may gumawa. At yung pinakaunang gumawa ng tao, hindi tao yung kaya nga tao ginawa eh. Hindi tao yung unang gumawa. At sagot natin doon, yun ay Diyos. Ito namang si Milson, tutol siya doon. O sige, tutol siya doon. Kaya tutol siya na Diyos ang gumawa ng pinakaunang tao, dapat sagutin niya kung sino unang gumawa. Wala akong pakialam kung anong pinaniniwalaan niya. Wala akong pakialam doon. Wala akong pakialam kung meron siyang kiniklaim o wala. Pag tumutol ka, dapat alam mo ang tamang sagot. Wala kang karapatang tumutol kung wala kang tamang sagot. Sayang naman. Ang sabi, papasukin si Melson dahil magaling. Ang nakita ko, hindi kagalingan eh. Walang alam eh. Mayroon pa magaling na sasabihin na hindi alam. Ngayon Melson, ganito. Ulitin ko ang tanong ko. Mag-focus ka sa tanong ko. Huwag kang sumagot ng hindi ko tinatanong na categorical ang question ko sa'yo. Sige. Yung sinasabi namin na Diyos ang gumawa ng unang tao, tutol ka ba doon o sang-ayon ka doon? Patunayan mo muna. Hindi. Tingnan mo ang tao. Hindi, patunayan mo. Question. May claim ka. Categorical. Wag kang hindi uubra yan. Hindi uubra yan. Umiiwas sa tanong, bro. Umiiwas sa tanong. Umiiwas. Alam mo, Melson, the more na umiiwas ka sa aking tanong, ang daming nakakakita na butata ka. Ha? Butata ka. Kaya para hindi naman mahalata na butata ka, sagutin mo ang tanong ko. Sumasangayon ka ba sa sagot namin na Diyos ang gumawa o tutol ka? Sagot. Ano yung ulit? Paulit? Ang sabi namin ganito, ang gumawa ng unang tao, ang Diyos. Ang tanong ko, tutol ka ba sa sagot namin o sang-ayon ka sa sagot namin? Tanong nga kasi, kung ang claim nyo na ang Diyos ay gumawa ng tao. Hindi yan ang tanong ko. Ikaw talaga. Tayo na sagot. Don't play with words sa akin, bro. Hindi uubra yung pamimiloso ko mo. Ulitin mo. Kung kalaban mo, huwag kang umasa na uubra yung pamimiloso ko mo. Ulitin ko ang tanong ko. Gusto ko, kinaklarify ko Ulitin lang. ko ang tanong ko. Makinig ka. Ang sabi namin, kami naniniwala na ang gumawa ng unang tao ay ang Diyos. Ang tanong,
Tutol ka ba sa sagot namin? O sumasang-ayon ka sa sagot namin? Hindi ko masagot directly. Patunayan nyo. Hindi. Patunayan nyo. Sumagot ka ng categorical. Wala ka silbi. Wala kayo eh. Patunayan nyo Sumagot muna. ka ng categorical. Tutol ka ba doon sa sabi namin? O sangayon ka doon? Magtututol na wala pa man akong Wala pala. Wala. Maganda siguro, Bro Jando, schedule yan sa talakayan. Yes, Wala. bro. Schedule po yan, bro. Walang silbi. Useless yan. na usapin to. Basura. Wala sagot. Wala sagot. Puro tutol, wala sagot. Walang hindi alam. Wala namang alam. Akala ko magaling eh. Paano yan sa sagot, bro? Wala nang alam sa kanya na nanggaling. Wasting time, walang alam, bro. Parang wala ka matutunan din yan. At wala na tayong time, bro. Wala na tayong time. Yung ating pagpatunay, napapabigatan natin. Bakit? Meron kayang gawin ng Diyos din natin kayang gawin. Ay halimbawa, bakit ang siyam na planeta hindi nagbabangga? Bakit sa dami ng siyam na planeta sa solar system, ba't hindi nagbabangga? Bakit yung araw noon pa man, apoy na yun, hanggang ngayon apoy pa rin. Wala ba katapusang apoy yan? Alam ko, kaya gawin ng Diyos yun. Yung buwan. Bakit hanggang ngayon, buwan pa rin siya? Di ba? Alam natin, Diyos ang gumawa nun. Kaya napakatibay ng ating ibig. Sabi sa Biblia kasi, hindi may didinay ang Diyos sa kanyang mga gawa. Gaya na ng halimbawa, ang magaling na karpentero, hindi mo madidinay sa kanyang gawa. Kung ang kanyang ginawang lamesa ay napakaganda, talagang magaling na karpentero siya. Pero yung kanyang lamisang ginawa, kawawa naman, hindi siya magaling na karpentero. So yung isang karpentero, yung isang pintor, malalaman mo kung magaling ang pintor o hindi sa kanyang ginawang sining. Kung napakaganda ng kanyang art na ginawa, magaling na pintor ito. Kung maganda yung lamesang kanyang ginawa, magaling na karpentero ito. So napapatunayan sa kanilang mga gawa. Ito naman siya nga tutol na tutol. Alam sa mga Kristiyano, hindi kayang gawin ng tao, kayang gawin ng Diyos. Hinamon yung mga scientists dati, kaya nyo bang gumawa ng isang paa ng ipis, isang paa lang ng ipis, ha? O di kaya itim na buhok. Yung tunay na itim na buhok. Ngayon, wala pang magawang scientist eh. Puro kayo science. Okay naman na science, pero hindi naman nanaig sa talagang Diyos, no? Kaya sabi natin ngayon, may Diyos, siya ang unang gumawa. Paano totoo ang unang tao magsalita? Kasi yung Diyos kinakausap yung unang tao. Kaya ang tao naririnig niya kinakausap siya ng Diyos, natuto siya magsalita. Then, babies imitate what they hear. Pati mayna. Lagyan mo yung mayna sa hawla. Lagyan mo lang ng videotape o tape recording na ang tanging audio is, pangit ka. Pag yan ang salita, walang ibang sasabihin yan, pangit ka. Yan yung naririnig ng mayna. Pati parot. Yun naman ano niya. Pangit ka. Bakit? Yun ang kanila naririnig. Ito naman, tutol ng tutol. Ang tanong, anong tamang sagot? Hindi ko alam. Basura ka. Wala. Hihilig ka pa. Sige, mabigyan na lang natin kahit lagpas sa oras. Tingnan yung galing nito. Brad, Sige. Ano? Brad, sa lahat, wala akong claim. Okay? Wala akong claim na kailangan patunayan. Okay? Ikalawa, kayo ang may claim. Ang simplihan ko lang sinabi ko, ang ibig ko sabihin ganito. Sinabi ko ngayon, isinulat ko ngayon, akong gumawa ng bahay mo. Maniwala ka, hindi? Karpintero ko. Sabihin ko, sumulat ako ngayon sa'yo. Akong gumawa ng bahay mo. Maniwala ka, hindi? Maniniwala ako. Kasi, Maniwala ka. Bakit ka naniwala sa akin? hindi ka nakakapunta sa bahay ko nang walang pahintulot ko. Mag-isip ka naman. Sige. Paano kung magkakaw ang bahay ko kung hindi ka sa akin, negotiate? Correct. Kailangan ang bahay ko nun. Ikaw talaga. Kailangan dapat witness ka. Witness ka, tama? Kailangan mo akong kausapin, Brad. Correct. Correct. Tama. Nakakuha ko ng bahay. Okay yan. So, kailangan witness ka directly, di ba? Payag ka. Nagipag-communicate ka.
Doon ko malalaman na ikaw ang gagawa ng bahay ko. At saka, huwag mo akong itulad sa Diyos, dahil hindi naman ako Diyos. Pangalawa, kaya kami naniniwala na may Diyos kasi yun ang kumausap sa unang tao. Sabi ko sa'yo, hindi mo magagawa ang bahay ko kung hindi mo ako kakausapin, hindi ka makipag-negotiate sa akin. Ngayon, yung unang tao, kinausap ng Diyos, kaya ang tao natutong magsalita. Ngayon, kung tututol ka, wala man akong pakialam kung may kiniklaim ka man o wala eh. Kanina pa tayo eh. Wala akong... Brad, pwede ba ako magsalita? Hindi ako magsalita eh. Kasi bro, kanina ka pa sabi, wala kang kiniklaim. Wala kami pakialam kung meron kang kiniklaim. Ang sa amin lang, Ipaliwanag ko yung punto ko. ang sa amin lang, kung tututol ka, dapat alam mo ang tamang sagot. Brad, ganito, sige, pwede ako paliwanag ulit. So, kanina, sinabi ko, bahay mo akong gumawa, sumulat ako na akong gumawa ng bahay mo. Sabi mo, kailangan kausap ka, okay? Kailangan witness ka mismo, di ba? Ngayon, pag sinabi ko ngayon, ang bahay ni Presidente akong gumawa, sinulat ko, maniwala ka, hindi? Ay, mukhang ko lang, hindi nakapaniwala eh. Ha? Maniwala ka, hindi? Hindi paniwala. Hindi nga, example ko lang, analogy lang yan. Wala akong pakialam sa example mong mali ang Analogy yan, Brad. hindi Pwede ako analogy muna yan. magsalita. Hindi Analogy ko lang analogy yan. yan. Brad, analogy ko lang yan, para katulad, Yan, inatulad ko sa Biblia nyo. Bakit? Pwede akong Hindi salita. analogy yan. Inatulad ko sa Biblia nyo, na hindi porke nakasulat, ay totoo agad. Hindi analogy yan. Bakit? Ang kakausapin mo dyan, yung presidente mismo. Kaya nga, sinulat ko nga sa'yo. Sinulat ko sa'yo. Si Adan, kinausap mismo ng Diyos. Kaya si Sinulat ko Adan, sa'yo. kung magsalita. Hindi nalaman ni Adan na may Diyos kasi kinausap siya ng leon. Ikaw ano ka ba? Brad, hinantulad ko sa Biblia, Brad, na pinaniwalaan nyo. Hindi, mali. Kaya sinabi ko, Kaya sinulat sasabi, ng mga unang tao ang Biblia, naniwala kayo. Ganun din ang punto ko. Sinulat ko ngayon na ako gumawa sa bahay ng Presidente. Maniwala ka ba? ulitin ko ha. Wala akong pakialam Wala. kung kiniklaim ka ba o wala. Ang sa akin lang, kung tututol ka, dapat alam mo ang tamang sagot. Sa amin, punto por punto, Brad, pag kami tumutol, alam namin ang tamang sagot. Hindi kami tututol kung wala kaming alam kung ano ang tamang sagot. Yan ang amin sa punto por punto. Pwede ako paliwanag muna ako muna. Pwede ako magbigyan muna ng paliwanag. Pwede man ako. Mali nga yung paliwanag mo, bro. Di wala kang pakialam ka ba o wala? Ako muna. Hindi ako makapagsalita ng maayos eh. Brad, Sige, ganito, bigyan Brado. Ang ibig ko sabihin, kasi kayo, naniwala kayo sa sulat lang ng Biblia. Diba? Hindi kayo directly witness. Sinulat ng mga unang tao, na actually, hindi ko niya alam kung sino sumulat talaga. Hindi ko makonfirm yan eh. Wala makapag-confirm. Sabi-sabi nyo lang na Moises yan, kahuwan yan, pero wala makapag-confirm. Yun ang punto ko. Kaya sinabi ko, hinantulad ko na ako sumulat ako na ang bahay ni Presidente, nag-claim ako na ako ang gumawa sa bahay ni Presidente. Sinulat ko, pinabasa ko sa'yo, maniwala ka ba hindi? The same with the Bible. Na sinabi, sinulat na ng mga unang tao, pinabasa sa inyo, maniwala ka ba hindi? Mali. Ngayon, naniwala kayo na hindi wala kayo ebidensya. Ang ibig ko sabihin, sinulat ko na ako ang gumawa sa bahay ni Presidente. Paano ka maniwala? Dapat may ebidensya ako, may pakita sa iyo na ako nga gumawa. Hindi dahil sa sulat lang, naniwala na kayo. Paano Mali. hindi ako gumawa? Ano Mali. kaya, ang sabi ko, yung sinulat ng Biblia, kailangan ng ebidensya. Hindi porke nakasulat, ay maniwala na kayo. Eto. Sabi ko eh, Mali ka, anong mali. ebidensya nyo na yung sinulat ng Biblia na totoo? Na siya, Okay, eto. ang Diyos ang gumawa ng tao. Ano ebidensya Eto. nyo? Ako papaliwanag. Ganito yan oh. Sabi sa Biblia, ang tao ginawa sa alabok ng lupa. Yan ha. Sabi sa Biblia na ang tao ginawa sa alabok ng lupa. Pag ang tao kirinimit, anong mangyayari? Sagutin mo. Of course, maging abo. O totoo ba sabi sa Biblia o mali? Brad, direct observable yan. Hindi. Kahit hindi ako makabasa Tanong ng ko Biblia. sa'yo, totoo ba ang sinasabi ng Biblia na ang tao ginawa sa alabok ng lupa? Totoo ba ang tao na gumawa sa galing sa Hindi. alabok ng lupa? Totoo ba ang sinasabi ng Biblia na ang tao ginawa sa alabok ng lupa? Hindi ako Babalik sa makapag-confirm. alabok. Hindi Babalik ako sa alabok. makapag-confirm. Hindi lang ako naniwala. Hindi, sagutin mo yung tanong ko. Anong tanong ko? Yun ang sagutin mo. Bakit ako? Ano Hindi ka pa ako ng confirm one ako eh. plus one?
Kung natanong ako ng 1 plus 1, huwag kang sumagot ng araling panlipunan. Bakit mo ako ang pinapa-confirm mo? Yes! Bakit ako pinapa-confirm mo? I-confirm ko sa'yo para mapatunayan kung sino nagsasabi ng totoo. Sabi ng Biblia, ang tao ginawa sa alabok ng lupa. Bakit ako ang pinapa-confirm mo sa Ano claim ngayon? nyo? Hindi, Tapos mali eh. Mali ang tanong mo, brad eh. Ito Ako ba ng salita pinapa-confirm mo sa... ko talaga? Sa salita ko, huwag mo ko sabayan. No? Bro, nagmukha kang katawa-tawa sa gabing ito. Sa totoo lang. Ikaw na mukhang katawa-tawa. Bakit? Kinonfirm niya na ang tao pag crinimate, nagiging abo. Hindi ba? Kinonfirm niya, di ba? Tapos ngayon, tinanong ko na siya ngayon, totoo ba? So ngayon, sumasang-ayon ka lang, totoo na sinasabi sa Biblia, ng tao ginawa mo na sa alabok ng lupa. Biglang nag-iba ang sagot. Naku, wala ka bro. Eto, sabi sa Biblia, sabi ni Kristo sa Biblia, bigyan niyo ako ng barya. Oh. Kaninong mukha nandito? Sabi ng mga Israelita, mga nandoon, kay Cesar. Cesar na mukha yan. Sabi ni Kristo. Kung ganon, ibigay nyo kay Cesar, ibigay nyo ang sa Diyos, ibigay nyo sa Diyos, ang sa Diyos. Tanong ko naman sa'yo, sige, subukan natin yung galing mo. Wala akong nakitang galing dito eh. Brad, Kala ko challenging. huwag mo ako ipa-confirm sa claim nyo. Totoo ba na merong coin of Tiberius Caesar? Ano ba klaseng tanong yan, Brad? Akong pinapa-confirm nyo. Pang maniniwala nyo. Bakit Confirm ako ko dahil pinapa-confirm nyo? tumututol ka sa Biblia. Sabi mo kasi, kami naniniwala sa Biblia. Eto, Brad, sabi sa Biblia, si Kristo may hinawakan na barya. Sabi niya, kaninong mukha nandito? Sabi naman ng mga tao, kay Cesar. Tanong, meron ba talagang, barya na kay Tiberius Caesar o wala? Brad, bakit ako ang pinapa-confirm? Ulitin ko ha, hindi ako Confirm tumututol. ko sa'yo, kasi Hindi sabi ako mo tumututol. kanina, agad-agad kami naniniwala sa Bible. Sabi mo kanina, no? Agad-agad naniniwala sa Bible. Kaya tinatanong kita ngayon, nasa Bible, si Kristo may hinawakan na barya. Sabi niya, kaninong mukha nandito? Sabi nila kay Cesar. Tanong, meron bang coin na ganyan in real life o wala? Meron. Ayun, dito to siya sa Biblia. Brad, sabihin ko sa'yo, maraming totoo ang sa Biblia. Ayun. Lalo na yung mga tao. Mana. O isa Lalo pa. na- Brad, magsalita muna ako eh. Palagi ako, pag ako nasalita, mute nyo. Kino-confirm ko ako mismo na maraming salita sa Biblia na totoo. Katulad ng bansang Israel. Merong Israelita. Merong Hudiyo. Merong Iglesia, Kristiyanismo. Totoo yan. Pero yung sinasabi ng Biblia ng mga Diyos, yan ang kailangan nating i-ebidensya. Ito. Ang Diyos namin, alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Hindi pa nangyayari, alam na niya kung mangyayari. Kaya, basa mo na ako talata bro, wait lang ha. Sabi ganito. Sa Hebreo 9, noong una nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit sa mga huling araw na ito, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos na sanlibutan at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. So ang Diyos namin mga Kristiyano, hindi pa nangyayari ang isang bagay, alam niya na mangyayari na. Ikaw bro, tanungin kita, kaya mo bang gawin yun? Hindi ko kayang gawin yun. Oh, yan, hindi mo kayang gawin yun na, pero kaya ko patunayan na kayang gawin yun ng Diyos. Bakit? Tinuro kasi ni Kristo sa kanyang mga apostol. Kaya ito, confirm ko lang sa iyo ha, isa-isahin lang natin to ha. Okay, sige. Tinuro niya sa mga alagad. Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan. Totoo ba yan o mali? Totoo. Ayun. Hindi, totoo nga na sinasabi ng Bible sa unahan. Ulitin ko ha. Totoo na darating yan kahit hindi hulaan ng Diyos nyo. Maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, Mhm. at lapastangan sa Diyos. Mhm. Oo ba yan ang nangyayari ngayon? Nangyayari. Normal sa tao na nangyayari yan. Bro, Oh, hinulaan ng wait, Diyos nyo, bro. wait. Hinulaan ng Oh, Diyos wait, nyo wait. ang mangyayaring normal.
Sige, verse 3. Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas, at walang pagpapahalaga sa mabuti. Totoo ba yan? Totoo. Ah, Kahit hindi pa sinabi ni Kristo yan, Brad, nangyayari na yan. Kasi normal na nangyayari sa tao yan. Huwag mo Ah. sabihing hula yan. next. Kasi kung sabing hula, nangyayari yan kahit hindi pa sinulat ni Kristo yung sabi mo. Ganun ba? Sige, sige. Unahin natin tong una. Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan. Tanong ko sa iyo, normal lang pala yan eh. Di ba sabi mo, normal lang yan, ano? Normal. Normal Nagkagulo lang. ng tao, wala pa yung Kristo. May Oh. away na, kahit hayop, may nag-aaway na yan noong unang panahon. Anong away ng panahon ni Adan at Eva? Ha? Anong kaguluhan nangyari nung panahon ni Adan at Eva? Brad, claim nyo yan na si Adan Iba ang unang tao. Huwag niyo ako ipa-confirm. Huwag niyo ako Sige, ipa-confirm. sige. Claim nyo. Sige, hindi ko confirm si Adan at Eva. Ito na lang. Meron ba kaguluhang nangyari doon sa panahon ng unang tao? Sinong unang tao ang tinutukoy mo? Eh, sabi ko si Adan at Eva, ayaw maniwala. Eh, di ikaw bahala. Kayo ba nag-claim ng Brad? Kayo ba huwag Yun niyo nga. ipa-confirm sa claim nyo. Wala nga akong, sabi ko nga eh, huwag mo kaming tanungin kung sino sila dahil hindi ka naman naniniwala. So, ikaw na bahala Kaya doon nga. kung sino yon. Ang Ikaw tanong na nyo kasi, bahala ha. ang tanong nyo kasi, Tinatanong ko ako nga, na sige. confirm nyo. Sige, sige. Ano to eh, mukhang paiwas to lagi. Hindi pa iwas, Brad, hindi ako nag-claim. Granting! Sasalita Oh, na hindi hindi nag-claim. ka muna. Granting. Without admitting na hindi yun si Adan at Eva. Sige, walang pangalan Adan at Eva. Unang tao na lang. Oh. Sa panahon ng unang tao, may kaguluhang nangyayari, wala. Most likely, kasi wala ko doon ha. Yun. Wala din sa Nabero. Pero Likely, ah. normal sa tao, Okay. normal sa tao na magkagulo. Sige. Normal yan. Next. Dahil normal lang pala sa tao ang magkagulo. Tanong, anong kaguluhang nangyari sa panahon ng unang tao? Ano sabi mo? Sabi mo kasi, normal lang sa tao na magkagulo. Ang tanong ko, anong kaguluhang nangyari nung sa panahon ng unang tao? Brad, kaya sabi ko most likely kasi ang tao talaga normal nag-aaway. Yan, Nagkagulo. yan, normal nga. Normal kasi sa tao yan. Huwag mo sabi kasi yung hula. Normal sa tao nagkagulo Normal yan. na. Kahit Sabi ko, nagkagulo. di ba, normal sa tao nagkakagulo. Oo. So, ang tanong ko sa'yo, ano nga kaguluhang nangyari sa panahon ng unang tao? Wala pa yung kalawang tao, ha? Unang tao pa lang. Anong kaguluhang nangyari sa panahon ng unang tao? Most likely nag-aaway sila. Nag-aaway. Sino kaaway niya? Sila, mga tao. Hindi, unang tao nga eh. Sila nga mismo nag-aaway. Unang tao. Sabi ko sa'yo kanina, hindi ko tinatanong yung ikalawang tao. Sa unang tao tayo. Dahil Yeah. normal pala sa tao na magkagulo, unang tanong ko sa'yo, anong kagulo ang nangyari nung panahon ng unang tao? Wala pa yung kalawang tao, ha? Unang tao Brad. lang. Oh, Sige, hindi ako nag-claim kung anong kaguluhan. Ang sabi ko, normal sa tao na magkagulo. oh, normal lang sa tao nga. Oh, Huwag mo dahil, ako tanungin na hindi ko kiniklaim. kaya nga, normal lang sa tao magkagulo. Ano ba yan? So, ano ang kaguluhang nangyari sa panahon ng unang tao? Hindi ko nga alam, Brad. Ang alam ko, merong kaguluhan kasi normal sa tao yan. Alala. Again, nagdila na naman na walang alam. Kaya mga kapunto sa gabing ito, napatunayan natin na itong ating bisita, tutol ng tutol, wala namang alam. Kaya kayo nanonood ngayon, saan kayo maniniwala? Sa amin na may konkretong sagot? Sabi niya claim lang, eh may ebidensya naman. O sa kanya na wala namang ebidensya. Kawawa naman. Wala na bro. Kita ng karamihan na wala na. Yung mga argumento mo lahat, basura na lahat yun. Okay, so alas 10:29 na, isang ito na lang, alas 10:30 na. Lagpas na tayo, pinagbigyan ko lang to siya dahil may nagsabi magaling daw. Yes, attend na. May sabi dito, sa Job 27:6, pinatunayan ng science. Ano ba yun? Paki ano? Ayan, job 27:6. 27:6. Ayan. Sabi, hindi ko isusuko ang aking katwiran, budhi ko'y malinis, di ako sinusumbatan. Yan.
Tsaka meron bang sa nakalimutan ko sa Isaiah yun na hindi pa alam ng tao kung paano gumamit ng science. Sinabi na sa Biblia na ang mundo bilog. He that sitteth upon the circle of the earth. Oh. Ba niya sasabihin? Wala pa namang yung scientific method ang panahon din na Isaiah. Ano talata yung bro? Ano? Isaiah 40:22. Ano yan? Ano? Isaiah 40:22. Isaiah Isaiah 40:22. 40. 22. O sige, basahin natin sinasabi sa Isaiah 40:22. O. Wala pang nito scientific method Pero ang sabi ganito, it is he that sitteth upon the circle of the earth, and the inhabitants thereof are as grasshoppers, stretch out the heavens as a curtain, and spreadeth them out as a tent to dwell. So ganito, sa panahon ito, hindi naman alam ng tao na bilog ang mundo bilog ang mundo. Wala pang science noon, wala pang NASA noon. Ang alam pa, kung basahin mo yung doon sa ibang aklat, ang mundo lapad. The earth is flat. Kasi akala nila flat. Pero dito, the earth is round. He that sitteth upon the circle of the earth. So, hindi malalaman ng writer na Isaiah kung walang nagsabi sa kanya. Tutol ng tutol. Wala ka ng bro. Lahat ng basura. Pag tinanong ka, hindi mo alam. Kontra ng kontra, claim ka ng claim. Yung claim namin, napapatunayan sa aming ebidensya. Halimbawa ganito. Ebidensya namin na may Diyos kasi siya ang kumausap sa unang tao. Anong gusto mong ebidensya? Yung makikita mo? Yun ang ebidensya yung hinahanap mo? Saan siya complete address? Yun ba ang hinahanap mo? Yun bang hinahanap mo? Na kung totoo ang Diyos nyo, saan siya nakatira ngayon? Bigyan mo ko ng complete address. Kaya na nakaharap ko sa Plaza Independencia? Uy, yung matanda doon? Nuku. Rodando, mali pala. Argumentong buslo. 26-7, hindi. 27-6. Nabaliktad yun. 26-7. Job 26:7. Sige, tingnan natin. Sabi sa 26:7 ng Job, ganito. Ayan He stretched out the north over the empty place and hanged the earth upon nothing. Nakabitin ang planeta sa kawalan. Paano nalaman niya ni Job? Kung walang Diyos na nagsabi na ang earth nakabitin sa kawalan. Kaya nalaman ni Job yan dahil may nagsabi sa kanya. Kaya, ako, papipiliin ako sa kung maniniwala sa Biblia na may sagot o dito sa maang-maangan effect. Tanungin ba naman, tutol ka o hindi? Wala akong kiniklaim. Hindi ko tatanong kung may kiniklaim ka. Gamitin mo yung utak ko, tinatanong ka ng maayos, no? Huwag kang sumagot ng kung sa pa yan. Yan, mga Katoliko! Panoorin nyo palagi ang punto por punto. Dahil sa programang ito, matututo kayo at ang maling argumento ng mga sulpot, hindi uubra rito. No? Lagpas sa 10:33 na. Kailangan tapos. Nandiyan pa si Brother Jando. Andyan si? Nandiyan pa si Milsam. Andyan pa? Bakit kaya siya atheist? Ayun, magandang tanong yan. Bakit siya atheist? Sige, tanongin natin. Brad, actually, itong mahirap ito pag ganito kasi nawawala ako palagi, hindi ko pinuputulan agad ako Atheist ako, Brad. Ganito, paliwanag ko siya, atheist ako. Dahil kayo ng mga religion na nag-claim na may Diyos ay hindi nyo mapatunayan yung claim nyo. Hindi, dahil kinukonclude nyo agad Nabasa nyo lang sa Biblia na may Diyos, naniwala kayo agad. Wala kayong ebidensya, basta nabasa. Kaya in-example ko kanina na sinulat ko, may sumulat na ang bahay ni Presidente akong gumawa. Naniwala kayo agad doon? Na walang ebidensya? Kailangan ko na ebidensya para maniwala ako na totoo yung nasulat. Ipaliwanag mo to, bro. Gusto ko ipaliwanag mo ito. Paano nalaman ni Job na ang earth nakabitin sa kawalan? Basahin, Brad, naintindihan mo yung binasa nyo niyan?
Yan Sige, ba ay directly observable? Hindi. ikaw, sagutin mo yan. Paano nalaman ni Hob? Directly na obserbahan ng tao yan. Paano nalaman ni Hob? Wag mo akong tanungin, ikaw tinatanong ko. Paano nalaman ni Hob na ang Earth nakabitin sa kawalan? Brad, ito ang sagot ko. Wala akong pakialam dyan kay Hob. Oh. Kailan isinulat ang aklat ng Hob? Yung sinabi ni Hob, Sige. directly maobserbahan. Walang alam to. Sige, dagdagan natin ng kanyang Directly maobserbahan, Brad. pagkakataon. Nakita ko yan sa langit. When- Walang nakabitin. When the book of Job was written. Ayan. Tingnan natin to. Ayan. Tingnan natin to, ha? Ano to sa science, eh? Ayan. Okay. Ang sabi dito, scholars agree that it was written between 7th and 4th centuries BCE, with the 6th century BCE as the most likely period for various reasons. So, ito tayo ngayon. Ang aklat ng Job, based sa mga scholars, at ang ating Cosmo hindi naman scholar to, based sa mga scholars, ang Book of Job was written between 7th and 4th century BCE. Tanong ko sa iyo, kapatid, na kung sino ka man, sa taong 7th century BCE, paano malalaman ng tao na ang mundo ay nakabitin sa kawalan? Brad, sinabi ko nga sa'yo kanina, na yan, kahit walang sinabing Biblia, directly observable yan. Kahit kung tumingala ako sa langit ngayon, wala akong nakita nakabitin ang mundo. O ba't niya sinabing gano'n? Directly ko maobserbahan yan. Bakit niya sinabi, Yun ang obserbasyon niya. bakit niya sinabi nakabitin sa kawalan? Kasi directly niya maobserbahan yan, makikita Paano niya maobserbahan? Paano niya maobserbahan? Kahit ikaw, makita mo, tumingin ka sa taas, kung may tali ba pataas. Tumingin lang ako sa taas, nakikita ko lang ulap. Oh, kaya nga, directly O makabitin maobserbahan. niya, ako yung nasa baba. Kaya nga, At directly. ang lupa, sa tingin ko, lapad. Oh, ako tatanungin mo, ako nakatayo sa gitna, ang tingin ko sa lupa, lapad. Tapos, ako yung nasa baba, ang ulap na sa ibabaw. Oh. Ang tanong ko sa iyo, paano nalaman ni Job na ang Earth nakabitin sa kawalan? Directly nga maobserbahan yan. Hindi maobserbahan Kung yan. ngayon dito, walang nakatali ang mundo. Ano hindi nakatali? Kahit sa modern times ngayon, may mga grupo na naniniwala na Earth is flat. Kaya nga meron flat Earth, Earth Ano ba? flat Ano theory. ang punto natin? Flat ang mundo o nakabitin ang mundo? Ano ba ang taga? Nalito ako. Naku, ano ba naman to? Ayoko yung bubububuhan dito. Pasensya ka na bro, wala na akong panahon sa iyo. Ayoko na yung Maganda rin, bro, dyan. Huwag mo na yung tanongin natin bakit sa atheist. ayaw nga sumagot eh. Sabi niya, siya ay atheist dahil hindi siya naniniwalang may Diyos. Siya naniniwala sa Bible, siya naniniwalang may Diyos. Tayo daw, claim ng claim, wala namang ebidensya. Ang daming ebidensya yung nilabas natin kanina. How the babies learn to speak. Ebidensya yun. Kung ang bata natuto magsalita sa kanyang mga magulang, then sino ang nagturo sa unang taong magsalita? Ebidensya yun. Maliban na lang kung hindi mo naunawa ang ebidensya yun. Kasi, ang mindset mo isa, maniniwala lang ako makapagbigay ka ng complete address at makikita ko siya sa aking mga mata. Ganyan kayo mag-isip. Oh. Meron kasi sa conversion story, Brother Jando, na kaya sa atheist kasi wala siyang naramdaman na may nagmahal sa kanya. Parang gano'n. Ayun pala, nasa kanya pala ang diferensya. Kaya, kung sino man nagsabi kanina, papasokin nyo yan, Brother Jando, dahil magaling ito. Based sa argumento nga nakita natin, tingnan natin ang comment section. Basahin ko yung mga comment section, ha? Ang mga tao ang ating padesisyonin. Kung ano ang kanilang masasabi sa ating dito, okay? Sabi dito ni Dominador Galvadores Maputol, tutot yan. Ayoko na sabihin yung dalawang words na yun. Kita naman siguro yan sa comment section. Huwag na patulan. Nagmumuni-muni lang yan. Oh. Ito naman si Ito naman tayo si Adauba Etumbaga Alex. Melsium, magbigay ka ng ebidensya. Pilosopo, scientist ka ba? Nasa universe yan, hindi sa langit. Yun. Bro Jando, pwede bang maitanong lang na mga practical question lang, mga isa, dalawa si Bromel? Kasi may pinag-aaralan ko yung
Yung mga atheist kasi sa buong mundo, sa Pilipinas, 1% lang sila. Sa buong mundo, 7% lang. 8 billion na tao. Lahat ng mga presidente naniniwalang may Diyos. Lahat ng halos na presidente, mga mayayaman, they believe siya lang ang tanging hindi naniniwalang may Diyos. Pero gusto ko sana siyang tanungin no? Sa Pilipinas, only 1% don't believe in God. 1% lang yun, no? Tatanungin ko lang sana siya pag anong pagkakaalam niya kapag siya'y namatay na kasi hindi siya naniniwalang may kaluluwa. So anong pagkakaalam niya pagka siya ay namatay na? Bromel, kung nandiyan ka pa. So ang paniniwala mo, anong kainat na ng pamilya mo at ikaw kapag namatay kung hindi ka naniniwalang may everlasting soul? Ang paniniwala ko, ang sagot ko dyan, natural na process ng mundo. Ang What mundo, is the natural, natural ang may process? buhay, ang may buhay na mamatay, wala na. So wala na po yun. Wala So, kaya Brad, pwede akong magsalita. Kaya tinanong ko sa inyo kanina, kasi nag-claim kayo, ha? Nag-claim kayo ang may claim. Huwag niyo ibabalik sa akin ang pag-confirm sa claim niyo. Ako pinapa-confirm niyo sa claim niyo eh. Hindi ka ko naniwala kasi sabi ko nga kanina, ako ay atheist dahil kayo na nag-claim na may Diyos ay wala kayong ebidensya na may Diyos. May ebidensya ko kanina, brother. Ang sinabi niyo lang ebidensya, inattribute niyo lang diretso. May Yung ebidensya todo lang ko. na, ang tao nagsalita, nagsalita dahil ang unang tao nagsalita, nakapagsalita, therefore may Diyos. Sige. Sige, bro. Subukan kita ngayon. Using the rule of science. The rule of science. The science ka lagi, di ba? Rule of science. Paano matututo ang unang tao mong salita gamit ang rule of science? Brad, ang tao Sagutin may mo. utak. Sagutin mo. Huwag kang magreklamo. Sagutin mo. Gamit ang rule of science. Paano matututo ang unang tao magsalita gamit ang rule of science? Gamit ang rule of science. Siyempre normal ang tao may utak. Hindi ka tayo kung may utak siya. May utak ang tao, kaya nagkaroon siya ng language. Kasi nag-communicate siya. Bro, Jando, pasingit lang bro kasi may kasunod kasi yung mga tanong ko na magaganda para sa mga ako muna bro Lakas tayo dahil dami pa tanong Brother Angel eh. Bigyan ko lang Brother Angel. Sige, Brother Angel, ikaw muna ang dyan. Bigyan ko muna sa'yo. Maganda kasi mga tanong natin kasi bro Mel, ganito yan no. Meron kami libro, meron kami sa science, may ebidensya kami. Sandali po So ngayon, ang turo ng Diyos namin, kapag naniwala kang may Diyos, may everlasting life. Sabi ng Diyos namin sa Biblia, na may nakasulat talagang may Diyos. Gumawa siya hindi siya espiritu siya bro, kaya hindi ka pwedeng hanapan mo kami ng matter so material because he's the spirit, okay? Tandaan mo, naniniwala kami doon, ikaw hindi. So siya, sabi doon sa aklat, nagsasalita siya sa pamamagitan. So may mga instrumento siyang ginawa, no? Ngayon, ang sabi ng Diyos namin sa Biblia, bro, kapag naniwala ka na matay ka, sumunod ka sa Kanya, may everlasting life ka, napakaganda sa kabilang buhay ng kaluluwa mo, mararanasan mo yan. Sabi ng Biblia namin na tinututulan mo. Ngayon, sabi naman ng Biblia namin, kapag hindi ka naniwala, may impyerno ka naman. Sabi ng Biblia namin, ng Diyos namin na totoo. Ngayon, ikaw wala kang Diyos. Sabi ng Biblia, pag hindi ka naniniwala, dagat-dagatang apoy ka forever. Okay? Lilinawin namin sa mga atheists. Sabi ng Diyos namin, pagka hindi ka naniwala na matay ka, yung kaluluwa mo susunugin sa impyerno. Susunugin ka forever. No? Wala ka nang babalikan. That's your final. Ngayon, ang tanong, kung totoo ang sa amin, halimbawa lang, totoo ang sa amin, which is claim namin yon, handa ka bang, okay ka lang may impyerno? Kung totoo kami okay ka lang na may impyerno. Sige, i-clarify ko i-clarify ko lang yung Diyos nyo, ang sinasabi natin dito, yung Diyos nyo, si Kristo ba yan? Yung Diyos nyo. Basta yung nasa Biblia namin, Diyos na Espiritu na nagpahayag sa pamamagitan ng kanyang anak, may impyerno ang hindi naniniwala kapag namatay. Kung totoo kami, hindi ko sinasabing maniniwala ka.
Kung halimbawa, totoo kami, may impyerno ka forever, susunugin ka. Okay lang sa'yo? Ah, Brad, No. Answer it. kung totoo ka, ha? Kung Categorically. totoo ka, okay lang. Okay ka lang may impyerno? Oh. Naririnig ka ng Diyos ngayon. Handa ka may impyerno, sabihin mo sa Diyos. Sabihin ko sa Diyos, Ngayon, naririnig ka. sige nga, patunayan mo na kung narinig ako. Paano mo Oh, na hindi narinig mo ako? ba natatakot ka? Hindi nga. Ang Diyos namin, naririnig. Sabi niya, ayaw mo naman, hindi ka naman naniniwala may Diyos eh. Eh di kaya mong sabihin sa Diyos ngayon, Diyos, dalhin mo ako sa impyerno. Oh, Diyos, dalhin ako sa impyerno. Kung totoo ka. Yan. Kasama ng buong pamilya ko. O, kasama ang buong pamilya ko, kahit buong kamag-anak ko. Brad, Gustong-gusto mong makarating sa impyerno. Brad, ganito. No, sabihin mo, gustong-gusto ko makarating sa impyerno, naririnig ka ng Diyos. Sina-challenge. Bakit mo ako pinapasunod? Sinabi ko na nga Hindi, yun ang claim mo, hindi ka naman naniniwala. So you can say it. Sabihin mo sa Diyos ngayon, handa kami sa Kung totoo impyerno, yung Diyos, buong kahit pamilya saan ko niya ko. akong dalhin, kung anong gusto niya, wala akong pake. Okay. Yun. Yan lang Ito po. ang tanong ko. Yung Diyos Okay na kami doon. Salamat. okay, tinutukoy mo yung Diyos nyo. Kung ganun ka, totoo yung Diyos nyo, hindi ako mag-alala niyan. Kasi kung kayo, ang hindi naniwala sa Diyos nyo ay maimpyerno, lahat ng mga Muslim, Buddhist, lahat ng mga tao sa mundo maliban sa inyo ay maimpyerno kami lahat. So papayag yung maunawa yan, ang all benevolent na Diyos nyo, maawain, okay sa kanya yan? Bakit hindi niya ipakita yung sarili niya? Bakit puro kayo libro-libro lang? Saan ang ebidensya? Kung may libro kayong na sinasabi ng libro, ang ebidensya nyo, di po ang mga Muslim, totoo din sila kasi may libro sila. Ang Buddhist, meron silang libro, totoo din sila kasi may libro sila. Yung bang ebidensya na sinasabi nyo? Libro-libroan, naniwala kayo. Dahil ang Muslim may libro, totoo sila kasi may libro sila. Ano ba? Kayo ba yan magsalita? Eh, puro nagdagdag na walang laman na pinagsasabi niyan? Wala nang... Walang laman. Ang Wala sinasabi ko, Brad, Walang batayan, Pulos. walang ebidensya siya. Tayo may Biblia, mayroong science, mayroong tayong Diyos na Espiritu na lumalang sa atin. May encyclopedia, may Yes. history. Siya wala, ni isang Siya wala. batayan. Dadala ng Okay. dada. Maniniwala Wala. niya? Oh, last question, Bromel. Tinatanong, hindi niya alam. Naglalang po, sandali. Bromel, sino naglalang ngayon sa mundo? Brad, ang kayo kasi, pwede ko magpaliwanag ha? No. Tinutukoy na ako pag nagpapaliwanag ako eh. Wala na kaming pakisal sasabihin mo dahil kanina ka pa salita. Ang nakita ko na sa iyo, playing safe. Hindi, Oh, hindi princess. ka sumasagot sa mga Playing tanong. safe ka palagi. Pag tinatanong, hindi mo alam. Ang sasabihin mo lang, Sino wala nagtatanong? Sandali, Bro Jando. Ako kasi yung pinag- Oh, tinanong ko siya kanina, brother Andy, tinanong ko siya kanina. Yung paniniwala namin na Diyos ang nagturo sa unang tao magsalita. Sang-ayon ka ba doon o tutol ka? Sabi niya, wala akong kiniklaim. Playing safe yun, kunwari ka pa eh. Hindi, kaya nga sabi niya, hindi niya alam eh. Anin ko yun, dudugtungan ko. Sino naman ang pinaka nag-create ng unang-unang tao at o kaya ang mundo? Sino nag-create kung walang Diyos? Sabi niya, sasabihin niya dyan, kayo ang nag-claim, ba't ako palalabas yung nang-ibdesya, kayo ang nag-claim? Sandali, Bro Jando, pasagutin natin. Sino ang gumawa kung walang Diyos? Sabi ko uli sa iyo, Brother Angel, tiisin niyo Romel, sa ulo niyan. kung walang Diyos, sinong gumawa ng mundo at ng pinakaunang tao, Bromel? Pakisagot. Ibagutin ko na yung sabi ni Brad. Ang sinabi ko kanina, ang tanong mo kasi, akong pinapakonfirm mo sa paniniwala nyo. Ulitin mo tanong mo. Brad, ikaw na host. Ulitin mo tanong mo. Bakit mo ako pinapakonfirm sa claim nyo? Totoo ba o hindi? Bakit akong pinapaklaim mo? Okay, Kayo okay nag-claim na yan, po bakit yun. ako pinapaklaim mo? No, okay na po yun sa host namin. Ang tanong ko po, sino, kung walang Diyos, sino ang naglalang ng mundo at ng unang tao? Sino po? Kung walang Diyos sa pagkakaalam mo. Kaya nga, Brad, ang sagot ko, kasi wala akong ebidensya na nakita, kaya ang sabi ko, hindi ko alam. Hindi na Kasi naman wala alam. akong So tama ebidensya na, Bro na nakita. Jando, walang alam. Tama na. Bakit nyo? Wala akong alam kasi wala akong ebidensya na may pakita. Bro Angel. Ang ipinapit sabi ng Bro Angel. ebidensya, libro-libro lang. Bro,
Bro, ganito bro Basta ako wala kang kinausap yan. naman. Walang alam. Tutulog Ako naman ka mag-explain. alam. Okay Brother sana Jando, kung Brother Jando. tutulog ka alam. Ako muna mag-explain kapatid sana maunawaan mo kapatid, bakit kami naniniwalang may Diyos. No, kanina, sumagot ka na sa mga tanong na pasok sa existensya ng Diyos. No? Dahil unang-unang kapatid, yung mga simpleng bagay na madali nating i-connecta kung bakit may Diyos, tulad ng yung existence nga. No? Dahil sana wag ka muna magsalita kapatid na hindi ka lang muna. Unang-una yung existence. Na ayon sa'yo, ikaw mismo, sinangayunan mo, walang existed na bagay na walang gumawa. Since we are existed here on earth, or lahat ng bagay na nakikita, dahil existido siya, so therefore, merong gumawa, sikan. Yung way of motion, yung walang gumagalaw na bagay na walang nagpapagalaw. Halimbawa, mayroon kang sasakyan. Yung sasakyan, hindi yan aandar, hindi yan gagalaw, kung hindi papaandarin ng may-ari ng sasakyan. Tama ba kapatid? Tanong lang, wag ka nang magsalita, tanong lang, tama ba o mali? Sa law of physics, ano yan? Tinuturo yan. No? Na walang gumagalaw na ba, yung way of motion, no? Walang gumagalaw na bagay kung wala papaandar. Ngayon, since ang mundo, ang araw gumagalaw, so therefore, pasok na naman siya na mayroong isang being na nagpapaandar niyan, may nagpapagalaw niyan. No? How come yung mundo, umiikot siya sa araw, yung hindi naman siya sumusobra, hindi kumukulang sa loob ng isang buong taon, ang takbo niya, tama lang. Sino bang responsable sa pagpapagalaw na yan? Bakit ang isang buong taon meron lamang apat na season? Sino bang responsable sa pagpapagalaw na yan? Bakit yung mga dagat hindi dumidirekta yung alon, bumabalik pa rin sa tubig? Sino ba ang responsable sa pagpapagalaw ng alon ng dagat? Wala tayong siguro, kapatid. So there is one existent being. Kapatid, parang napusis ka na dyan. Merong iisang being, kapatid, na responsable sa lahat ng paggalaw ng bagay. No? Mayroong isang being na responsable sa lahat ng bagay na existido. Ngayon, yung tanong ko sa iyo kanina, sino yung being na yan? Kung sa iyo hindi yan Diyos, para sa amin siya ang Diyos. He is the supreme being. Siya yung pinaka-principle of all existed being. Mapatao, mapahayop, planeta, ano man yan, hangin. Bagay na gumagalaw na nakita o hindi nakita, mayroong isang being responsable. Kaya existido yung bagay na yan. Na sumang-ayon ka din naman na hindi yan pwede mag-exist kung walang nagpapagalaw, walang nagpapa-exist. Sino yung being na yan, kapatid? Yan ang iiwan kong tanong sa iyo ngayong gabi. Sino yung being na yan na responsible sa lahat ng paggalaw ng lahat ng bagay, responsable sa lahat ng existido nakikita at hindi nakikita, na dapat merong gumawa dahil ayon sa iyo, kung walang nagpapagalaw, walang nagpapa-exist, ay walang existed. Dahil sabi mo nga sa science, walang existido na nanggaling sa kawalan. No, so yan lang ang iiwanan ko sa iyo, kapatid. Bakit may Diyos? Dahil sa dalawang bagay lang. Actually, apat yan. Dalawa lang para mas madali. Yung existence ng bagay at yung way of motion. Yan ang turo ni Saint Thomas Aquinas. Apat yan, pero dalawa lang. Yung existed na bagay, sino nagpapa-exist? At yung way of motion, bakit gumagalaw ang bagay? Sino napapagalaw? Isipin mo niya, kapatid, para malaman mo may Diyos. Wala na. Useless na. Wala na. Puro siya play safe. Ayaw na mga mini na siya ay playing safe, no? Ano yung magagawa dyan? Bro, paalala natin sa kanya bago siya matulog ngayong gabi ito, ha? Sinabi mo na ikaw, bro Mel, sinabi mo sa Diyos namin ngayon na may likha ng lahat ng bagay sa mundo at magdadala sa maghuhukom sa iyo sa pagdating ng araw. Sabi mo, gusto mong makarating na sa impyerno at hindi ka naniniwala sa Diyos. Tandaan mo yan, bro, ha? Yung sinabi mo, kasama ng mga anak mo, mga pamilya mo, sabi mo, gusto mong makarating doon dahil hindi ka talaga naniniwala sa Kanya. Kahit daling ka sa impyerno. Yan. Pag-isipan mo ngayon yan, bro, ha? Bago ka matulog. Kung talagang matapang ka, hanggat may panahon pa, bro, pag-isipan mo yung sinabi mo sa Diyos namin
na gustong mong makarating sa impyerno, pag-isipan mo mabuti yan. Dito ang punto, ang purpose namin, makaligtas ng tao. Sana, ipuin ka ni Lord. Napakabigat ng sinabi mo sa kanya ngayong oras na to, bro. Pag-isip ka. Sana ipuin. Angel, di naman katakataka yun. Nasa Biblia yan eh. Ayan o, natupad sa kanya o. Ang mangmang ay nagsabi sa puso Walang niya, Diyos. walang Diyos. Yun na nga yung punto ko dyan. O di natupad sa kanya. O hindi ba? O di, totoo. Tapos sabi niya, naniniwala tayo sa Biblia. Talaga. Yung sinasabi sa Biblia, totoo. O kung mapipiliin, saan ako maniniwala sa may alam o sa walang alam? Nandun ako sa may alam. Okay, so wala tayong panahon para kay Melsom. Napatunayan natin wala siyang alam. Maraming beses, wala siyang alam. Wala Isa siyang na lang daw, brother Jan daw isa na lang daw, sabi niya, isa na lang daw. Siya ata yung sa profile na It's My Life, Bon Jovi. Ganun pa rin. The same. Tingnan nyo ha. Play-exit na naman uli yan. Tingnan nyo. Brad, isa lang masabi ko, mali ang sinabi mo na walang alam dahil hindi naniwala sa inyo. Ang sinabi ko lang, ang ibig ko lang sabihin bilang ateist. Wala akong sinabing ganun. Wala akong sinabi na sinabi mo na hindi mo alam dahil hindi ka naniwala sa amin. Tinatanong kita kanina, sarili mong sagot ang hinihingi ko. Kanina, refresh natin. Ako, sinasagot ko kayo ng walang alam. Wala akong alam. Kasi, pwede akong magsalita. Sinasagot ko wala akong alam. Kasi, una, yung sinasabi yung sinong Diyos o sinong may taong gumawa. Sabi kong wala akong alam. Kasi wala akong ebidensya. Walang ebidensya kahit kayo. Anong wala? Ebidensya yun. Matigas ang ang sinabi, kayo, patunay yun. Kaya ang unang tao natutong magsalita dahil may kumakausap sa kanya. May naririnig siyang salita na ini-imitate niya, kaya siya natutong magsalita. Yun ang sinasabi ng science. Ang bata natututong magsalita by imitating the sounds they hear. Yung unang tao natutong magsalita dahil may kumakausap sa kanya. Ini-imitate niya ang mga salita ng kumakausap sa kanya. Kaya ebidensya sa amin yon, scientific evidence yon. Ikaw naman, tutol ng tutol. Kung tututol ka sana, wag kang iiwas pag tinatanong ka, kung mali pala ang aming sagot, sinong nagturo sa tao? Hindi mo alam. At saka, eto ha, ulitin ko ito ha, wag mong sasabihin hindi yun ebidensya. Dahil ebidensya yung binasa ko na ang tao natutong magsalita by imitating the words, the sounds they hear. Kung ganun pala ang proseso pala ng science, then sino ang nagturo sa unang taong magsalita? Saan niya kinuha yung mga words? Saan niya kinuha yung mga sentences? Saan niya nakuha lahat yun kung wala siyang narinig na kumakausap sa kanya? Yun ang ebidensya yun, whether you like it or not, ebidensya yun. Ang sa akin na lang sana, pag tumutol ka, magbigay ka ng tamang sagot. Hindi yung pag tinatanong ka, hindi mo alam. Brad, pwede akong salita. Brad, ang sabi ko, hindi ako tumututol. Hindi lang ako naniwala. Huwag din sabihin, wala akong claim na mali yan. Sinabi ko bang mali? Sige. Sabi ko, hindi ako naniwala. Hindi ka naniniwala. O sige, hingan kita ngayon ng ebidensya ngayon. Hindi ka pala naniniwala eh. Huwag kang dyan ha. Hindi ko ubra yung mga facial reaction mo. Nagmumukha kang kawawa niyan. Eto. Subukan ko yung yung pilosopo mo ha. Hindi ka naniniwala. Then nagbigay ka sa akin ng scientific reason paano ang unang tao natutong magsalita. Tingnan nyo. Tingnan mo ang pagkakamali mo, Brad ha. Bakit mo ako tinatanong sa hindi ko claim? Sige ko no. Hindi ko naman tinatanong yan dahil may kiniklaim ka o wala. Matigas ang ulo nito ah. Hindi ko tinatanong yan dahil may claim ka o wala. Kaya ko tinatanong sa iyo yan dahil tumututol ka.
Hindi ka naniniwala. Dahil hindi ka naniniwala, doon tayo sa pinaniniwalaan mo. Now, ngayon, based sa pinaniniwalaan mo, by the rule of science, paano natuto ang unang taong magsalita? Huwag mong ipahid sa akin, naniniwala ka ba o hindi? Ikaw mismo, natuto ka magsalita. Tinuruan ka na ng tatay mo. Kaya natuto magsalita. Eto naman ngayon. At niniwala ka naman na natuto kang magsalita, tinuruan ka na ng tatay mo. Hindi naman matitindi yun. Maski ko, naniniwala ka naman doon. Dito tayo ngayon sa pinaniniwalaan mo. Huwag sasabihin namin pinaniniwalaan namin kasi sa amin kasi, ang pinaniniwalaan namin, Diyos ang kausap niya. Ikaw, di ka naniniwala. Ibig sa paniniwalaan mo ngayon. Sige. Based sa pinaniniwalaan mo, using the rule of science, paano natuto ang unang taong magsalita? Huwag mong ipahid sa akin ha. Ito ay based na sa unawang hawak mo. Hindi na sa unawang hawak ko. Kasi ang unawang hawak ko, Diyos yun. Pero sa'yo hindi sige. Dahil hindi pala Diyos yun, ikaw magbigay ngayon ng sagot mo. Paano natuto ang unang taong magsalita gamit ang rule of science? Sige, go. Una, sagutin kita ha. Pwede mo magsalita muna, introduction. Ang sinasabi ko, Brad, kanina, pag may claim ka, dapat may ebidensya ka. Paliwanag mo ang claim mo. Ebidensyahan mo ang claim mo. Ipiko na ako. Sumagot ka. Paliwanag mo muna. Hindi tayo mapaliwanag eh. Ginagrab mo lang yung premise mo para makapagpatutsada ka. Sagutin mo na lang ng diretso. Pinaliwanag ko nga muna. Sabi ko nga, patulad sa inyo ba, nag-claim kayo, i-defense mo yung claim mo. Di ba? Nag-claim ka eh. Sabi mo may Diyos, i-defensa mo. Patunayan mo yung ebidensya. Ngayon, ako, sabi ko nga kanina, ako ay atheist dahil ang mga atheist ay hindi mapatunayan yung kiniklaim nila. Ngayon, ayun ang kuwan ko eh. Bakit mo ako pinapaliwanag sa mga bagay na hindi ko kiniklaim? Sabi ko na nga ba, iiwan lang eh. Walang silbi. Dumadada pa rin eh, nang wala na di sumasagot, paiwas na yun eh. Bakit ko daw siya papasagutin? Kaya kita pinapasagot para matapatan mo ang paliwanag namin. Ano ba naman to? Utak naman, Brad. Kaya kita tinatanong, bilang pagtapat sa sagot namin. Sasabihin mo ngayon, bigyan mo ako ng oras, magpapaliwanag ako, tapos sa paliwanag mo lang, ba't mo ako papaliwanagin? Iiwas nga. Wala na, basura talaga, basura. Wala na silbi to. Wala na bro, wala ka na bro. Ay, wala ka na, wala. Wala ka ng silbi. Sa akin, wala ka ng silbi. Bro, tapusin na natin. Basta paalala ko, bro, Mela, kapag ikaw ay nag-umpisa